Gusto kong magkaroon ng reflection about this, lalo sa mga nasaksihan ko ngayong Good Friday. Halimbawa na lang, yung isinasagawang self-flagellation at pagbubuhat ng krus ng ilan sa mga kaibigan nating deboto rito. Na kada Good Friday, yan ang kanilang ginagawa, which is, we respect that as well. But, as a Christian, particularly evangelical, na tumitingin sa Good Friday hindi lang bilang isang tradisyon, kundi bilang makasaysayang katotohanan ng krus ni Kristo, it's so important na mag-reflect tayo ngayon. Una sa lahat, nakikita natin sa Good Friday ang center ng ating pananampalataya, ang kamatayan ni Jesus na anak ng Diyos para sa kasalanan ng mundo. Isaiah 53:5 says, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya." At sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan doon sa kahoy upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katwiran. Dito pa lang, malinaw na ang biblical message ay ganito. Isang beses naganap ang sakripisyo ni Jesus para sa lahat. Ngayon, tungkol sa aking nakita, siyempre, alam niyo naman, observant, naintindihan naman natin ang intensyon ng ating mga kaibigan. May pagnanais na quote-unquote makiramay sa paghihirap ni Kristo. May sincerity, may seriousness, may desire for spiritual meaning. Pero kailangan nating itanong, sapat ba ang ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? O kailangan pa nating dagdagan ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng ating sariling pagdurusa? Ang sagot ng Biblia ay malinaw. Sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus. Hebrews 10:10, sa kalooban na ito, tayo'y pinabanal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesucristo na minsan at magpakailanman. So napakahalaga ng phrase na once and for all. Hindi po paulit-ulit. Hindi na po kailangang dagdagan. Hindi kailangang gayahin sa paraang akala natin ay magdadagdag ng kabayaran sa kasalanan. As I have said, pagka nakakakita tayo ng mga kaibigan natin na kada taon, they are doing self-flagellation in their backs. Others carry their crosses. Meron pa nga talagang actual na nagpapako sa krus. Pero malayong malayo ito sa kung ano talagang nangyari kay Kristo. As in grabe talaga yung kay Kristo. Anyway, alam nyo guys, minsan sa religious na pagiging masigasig, ang tao ay nagkakamali sa direksyon ng devotion. Parang akala natin, pag mas naghihirap ako, mas malapit ako kay God. Pero, ang gospel na po mismo nagsasabi sa atin, hindi tayo ang umaakit sa Diyos sa pamamagitan ng sakit. Ang Diyos ang bumaba sa atin through Christ our Lord. Ang krus ay hindi lamang halimbawa ng paghihirap, ito'y pagbabayad sala. Si Jesus ang pumalit sa atin, kaya kung sasaktan natin ang ating sarili para quote-unquote madagdagan ang kanyang ginawa, sa isang banda, para natin sinasabi na hindi pa sapat ang ginawa ni Jesus. Pero, gaano kalaki ang kaya mong tiisin para sa Diyos? Hindi ng tanong. Ang tanong, naniniwala ka ba na sapat ang tinapos na gawa ni Kristo para sa iyo? And one more thing, Jesus said on the cross, naganap na, it is finished, tetelestai, paid in full. Hindi siya nagsabi na ang kailangan ninyong dagdagan ito by means of your own self-flagellation or something. Sa pamamagitan ng inyong sariling paghihirap, hindi yun ang sinabi ng Lord. Sa halip, ipinahayag niya ang tagumpay. Ang utang ng kasalanan ay binayaran na. Kaibigan, kapatid, ngayong Good Friday, mag-reflect tayo. Hindi po by means of self-inflicted suffering, but by repentance, faith, and worship. Ngayon, how can we react for this? Personally, pasasalamat sa Panginoon. Una sa lahat yan. Pangalawa, repentance. Hindi dahil kailangan nating saktan ng sarili natin, kundi dahil kinikilala natin ang bigat ng kasalanan at ang laki ng grace ng Lord. Pangatlo, pananampalataya. Not in what we do, hindi sa sakripisyong ginagawa natin, kundi sa natapos na ginawa ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung ang kaligtasan ay kay Kristo, then bakit natin ito sinusubukang dagdagan? Winika nga niya na it's finished.
So, sino tayo para sabing hindi pa sapat? Kapatid, ang Good Friday ay hindi paanyaya sa self-harm o self-punishment. Ito ay paanyaya sa biyaya. Ang krus ay hindi larawan ng tao na sinusubukang abutin ang Diyos sa pamamagitan ng paghihirap at sakit. Ito'y larawan ng Diyos na umaabot sa tao sa pamamagitan ng pagmamahal. Kapatid, si Kristo ang nasugatan para sa atin. Tanggapin nawa natin, manampalataya at magpasalamat. At nawa ngayong Good Friday, magkaroon tayo ng tamang pagninilay-nilay, lalo na sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Halos 2,000 taon na ang nakalipas.